Ito ang grupo ng mga bagong pisa na baby dinosaur. Buka ng inang Pachyrhinosaurus ang napakalaking niyang bibig at inilalabas sa lupa ang mga halamang kanyang nginuya. Agad na nag-uunahan ang gutom ng mga baby dinosaur at nagsisimulang mag-agawan sa pagkain. Si Patchy, ang pinakamaliit sa magkakapatid, ay mabilis na naitutulak sa gilid ng pugad. Pilit niyang sinusubukang makabalik pero walang awa siyang itinutulak at sinisipa ng kanyang nakatatandang kapatid. Pagod at gutom na si Patchy, ngunit napakaliit niya para makipagsabayan sa mas malalakas niyang kapatid. Nang mapansin niya ang ilang piraso ng pagkain na nagkalat malapit sa gilid, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang gumapang papunta roon. Ngunit sa labas ng kanilang ligtas na pamugaran, maraming panganib ang naghihintay. Tahimik na lumapit sa likuran niya ang isang Troodon. Nang mapansin ito ng ibang mga baby dinosaur, agad silang nagsiksikan sa takot. Sa isang iglap, sumugod ang Troodon at kinagat ang tainga ni Patchy. Pagkatapos, mabilis itong tumakbo patungo sa kagubatan habang nakasabit sa bibig nito ang batang dinosaur. Biglang may isang napakalaking dinosaur na humarang sa daan. Isa itong humigit kumulang 5 toneladang Pachyrhinosaurus, ang pinuno ng kawan at ama ni Patchy. Napagtanto ng Troodon na mas mahirap itong tumakas habang buhat ang nagpupumiglas na Patchy. Kaya agad nitong inihagis si Patchy ng malalim sa kagubatan at tumakbo palayo. Naiwan ang batang dinosaur na may malalim at masakit na punit sa kanyang tainga. Unang pagkakataon pa lamang ni Patchy na makalabas sa kanilang pamugaran, kaya namangha siya sa lahat ng kanyang nakikita. Maya-maya, may isang napakalaking nilalang na papalapit. Akala niya ay natagpuan na siya ng kanyang ama, kaya excited siyang tumakbo papunta rito. Ngunit biglang bumagsak mula sa itaas ang napakalaking tumpok ng dumi at tumama mismo sa kanyang ulo. Litong-lito siyang tumingala. Doon niya napagtanto na hindi pala iyon ang kanyang ama. Isa pala itong napakalaking Ankylosaurus. Sa takot, agad na tumakbo si Patchy palayo. Paglabas niya sa kagubatan, napunta siya sa harap ng 3 Hesperonychus na naghahanda sanang kainin ang kanilang bagong huli. Ngunit sa maling pagkakataon, dumating si Patchy at natakot ang kanilang biktima kaya nakatakas ito. Galit na galit ang 3 Hesperonychus. Ngunit nang makita nila si Patchy, napag-isipan nilang maaari itong maging mas magandang pagkain. Kaya agad nilang hinabol ang batang Pachyrhinosaurus. Nang tila wala na siyang takasan, muling dumating ang kanyang ama. Sinunggaban nito si Patchy at mabilis siyang dinala pabalik sa kanilang pamugaran. Sa pagkakataong iyon, balot na balot ng dumi ang buong katawan ni Patchy. Dahil dito, pati ang kanyang mga kapatid ay umiiwas sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, lalo pang lumaki ang agwat ng laki ni Patchy at ng kanyang kapatid. Isang araw, nakita niyang kayang itulak ng kanyang kapatid ang isang maliit na puno at pabagsakin ito. Gusto ring patunayan ni Patchy ang kanyang sarili, kaya sinubukan niyang gawin ang parehong bagay. Ngunit nang subukan